Pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Ayon yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Other people all over the world look at us as unethical in the internet. Yung mga magulang at saka yung mga kapitbahay, mga kapatid, pinapakita nila yung alam nyo na ng mga bata online para kumita. Who's number one? India, pero ang laki po kasi ng India. Oo nga. So, based on ratio, number one tayo. Hindi makapaniwala ang mga mambabata sa narinig nilang ito sa pagdinig ng Senado tungkol sa panukalang budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT at attached agencies nito. So nakakalungkot sa sexual exploitation, mataas tayo, tapos sa attacks, tayo rin ang ina-attack, tapos sa literacy tayo number one sa pinaka-illiterate digitally. I'm just shocked that we became number two, ahead of many much poorer countries than us. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, kahirapan ang ugat ng problema. Kulang rin daw ang technical equipment ng ahensya kontra OSAIC crimes. Nanghihingi ito ng dagdag na 5 bilyong pisong budget. Umapila rin ng dagdag na pondo ang CICC. Hardware, software, intelligence, upskilling, training more people, public education on cyber hygiene. All of them would require funding, and that's where we were cut, I think, significantly. Tanong naman ni Senador Bato de la Rosa, pwede bang i-block ng gobyerno ang mga online platform kung saan talamak ang OSAIC crimes? China, pag sinabi nila, if ikaw, social media platform, you do not conform to our government regulations, you do not conform to government standards, hindi ka pwede makapasok dito. Tayo, kaya ba natin gawin yan dito sa Pilipinas? Technologically, sir, kaya natin. Kaya? But we need an enabling law. Nananatili rin daw pugad ng mga scam ang Pilipinas. Kamakailan lang, libo-libong SIM card ang nakumpiska sa isang Pogo company sa Pasay. 1 bilyong piso ang nakita sa e-wallets ng mga ito na pinaghihinalaang galing sa pangsascam. Ito isang facility lang, ha? May 1 billion yung load. Tapos, yung budget ng CICC, 320 million lang. 'Di ba? So imagine, you're really fighting Goliath. Matapos matuklasang kahit litrato ng unggoy na gagamit para irehistro ang mga SIM, naglabas na ng memorandum ang National Telecommunications Commission. Sa ilalim nito, live selfie na lang ang tatanggapin at hindi stock photos. Hindi rin basta-basta makakapagrehistro ng higit sa 5 SIM card kada tao. Amor Santos, CNN Philippines. Nagsagawa ng executive session ang Senado kasama ang mga opisyal ng DICT tungkol sa ilang security issues pati na ang hinihingi ng ahensya na 300 milyong pisong confidential fund. Ang natalakay lang sa public hearing yung 1.2 billion pesos na inilaang confidential fund para sa ahensya mula 2019 hanggang 2020. Pero 4 milyong piso lang ang na-release dahil ginamit sa COVID-19 response ang bulto ng pondo. Muling iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dapat limitahan ang bilang ng mga ahensyang binibigyan ng confidential fund. Pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Ayon yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Other people all over the world look at us as unethical in the internet. Yung mga magulang at saka yung mga kapitbahay, mga kapatid, pinapakita nila yung alam nyo na ng mga bata online para kumita. Who's number one? India, pero ang laki po kasi ng India. Oo nga. So, based on ratio, number one tayo. Hindi makapaniwala ang mga mambabata sa narinig nilang ito sa pagdinig ng Senado tungkol sa panukalang budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT at attached agencies nito. So nakakalungkot sa sexual exploitation, mataas tayo, tapos sa attacks, tayo rin ang ina-attack, tapos sa literacy tayo number one sa pinaka-illiterate digitally. I'm just shocked that we became number two, ahead of many much poorer countries than us.
Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, kahirapan ang ugat ng problema. Kulang rin daw ang technical equipment ng ahensya kontra OSAIC crimes. Nanghihingi ito ng dagdag na 5 bilyong pisong budget. Umapila rin ng dagdag na pondo ang CICC. Hardware, software, intelligence, upskilling, training more people, public education on cyber hygiene. All of them would require funding, and that's where we were cut, I think, significantly. Tanong naman ni Senador Bato de la Rosa, pwede bang i-block ng gobyerno ang mga online platform kung saan talamak ang OSAIC crimes? China, pag sinabi nila, if ikaw, social media platform, you do not conform to our government regulations, you do not conform to government standards, hindi ka pwede makapasok dito. Tayo, kaya ba natin gawin yan dito sa Pilipinas? Technologically, sir, kaya natin. Kaya? But we need an enabling law. Nananatili rin daw pugad ng mga scam ang Pilipinas. Kamakailan lang, libo-libong SIM card ang nakumpiska sa isang Pogo company sa Pasay. 1 bilyong piso ang nakita sa e-wallets ng mga ito na pinaghihinalaang galing sa pangsascam. Ito isang facility lang, ha? May 1 billion yung load. Tapos, yung budget ng CICC, 320 million lang. 'Di ba? So imagine, you're really fighting Goliath. Matapos matuklasang kahit litrato ng unggoy na gagamit para irehistro ang mga SIM, naglabas na ng memorandum ang National Telecommunications Commission. Sa ilalim nito, live selfie na lang ang tatanggapin at hindi stock photos. Hindi rin basta-basta makakapagrehistro ng higit sa 5 SIM card kada tao. Amor Santos, CNN Philippines.